Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang samut-saring pangyayari sa mundo ng politika, mukhang tila may namumuong sanib puwersa mga kababayan sa pagitan di umano ng minority team at majority team sa Senado, at mukhang nangangamoy kudita na naman di umano at nanganganib na mapalitan sa pwesto si Senator Tito Soto. Dahil kung ating makikita sa video na ito mga kababayan, tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisang mga senador ng minority bloc at majority matapos ang matinding revelasyon ni dating Senate President Chis Escudero, at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang totoong nasa likod di umano ng mastermind ng manumalyang flood control scandal, at di man daw direktang pinangalanan, ngunit tila sapul din sa katotohanan ang pamumuno ni Senator Tito Soto at Ping Lacson, na tila bagang naging sunod-sunuran at masyado ng halata ang script at sarswela nila ni Martin Romualdez na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Senado. Narito ang video kung saan binigyang reaksyon naman ng magaling na solid DDS supporter na si Reaction TVP at ang tila ugong-ugong na may malaking kudita na namang magaganap di umano at mapapalitan na raw ang Senate President sa pwesto. Narito't panuuri ng full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. Majority Leader. Yes, for me. Sandali lang ha, sandali lang. Narinig na po natin, di ba? Narinig na natin. Tingnan po natin kung anong gagawin ng mga kasama ni Senator Francis Chis Escudero. Suspension, Mr. President. Session is suspended for 1 minute. Okay, kakamayan siya, kakamayan. Kinamayan siya ni Marcoleta. Niyakap siya ni Bato de la Rosa. Kinayamayan siya ni Bam Aquino. Lumapit po yung si Senador anong pangalan niyan? Yung may anak na kongresista yan, si Senador yan, nakalimutan ko pangalan eh. Oh, sila po yung nagpabagsak kay Senator Chis Escudero para mapalitan siya. Si Subiri, kinamayan. Kiniyakap siya ni Cayetano, ni Pia, Ayan kumalas yan eh. Si Pia kumalas ngayon, yumayakap na. Niyakap siya ni Pia. Kinamayan siya ng isang traidor, si Mark Villar. Di ba? Traidor yan eh. Oh. Kinamayan siya ni JB. Dahil alam mo ni JB na kumpleto na. Okay, 14 na. Okay, sige, sama niyo ako dyan. So, kinamayan siya ni JB. Pang number 15 na pumirma. Kinamayan siya ni Kiko. Kiko Sharon Cuneta, Kiko. Ayan, nako. Niyakap siya ni Robin Padilla. Nako, yan na si Bongo. Si Lito Lapid. Nako. Mapapalitan na naman si Senate President. Sino yung kumamay na yun? Sino yun? Hindi nakita sa camera eh. Si Robin, si Bongo, si Supremo, hindi ko nakita kung sino. Nako, si Subiri. Di ba? Meron pa yan, hindi pa tapos yan. Tapos na. Si ano yun, nakalimutan ko ang apelido ng ano na yan. Legarda. Lebiste, Legarda. So, ayun mga kareaksyon. Lumapit si Tulpo. Hindi ko nakita si Erwin eh. Tangin na ka. Hindi ko nakita si Erwin eh. Hindi ko nakita si Erwin na kumamay. Di ba yan
Naku po, si Marcoleta, nangiinit na dyan. Alright, ayan po mga kareaksyon. Ang daming kumamay, mga kalaban. Naku, yan na po mga kareaksyon. Ayan o, palayo. Sige. Tama, banda ka. Di ba, yun asa si Senator Cheese? Meron siyang kinamayan doon sa malayo. Hindi ko alam kung sino yun eh. Zoom mo nga. Pag-zoom. Sino hindi kumakain? Alright. Sino yun? Si Lacson? Hindi. Ang dami ko mamayo. Totoo. Tama. Babanatan ka ni Jesus Cordero dyan. Ito na si Cheese. Yan. Sino yan? Si Antiveros. Si Antiveros kumamay. Pagkatapos nilati ko si Tamba. Kumamay si Antiveros. Ano nangyari, Antiveros? Nararamdaman niyo na ba ang pagbagsak ni Tamba Luslos tsaka ni Bongbong Marcos? Balita ko, wala nang laman yung kongreso eh. Wala nang laman yung kongreso. Nagtatago na lahat. Ayun, si Subiri. Di ba? Nako. Ready to resume, Mr. President. Session is resumed. Mr. President, I move that the speech of the gentleman from Sorsogon. Mga kareaksyon, yung mga tao bumanat kay Jesus Cordero at nagpatanggal sa kanya bilang sa Senate President, kumamay po lahat, pati itong si Risa Ontivirus. Di ba? Wala na, tinalikuran na si Tamba. Wala na, yan na yung sinasabi ko eh. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana makabalik ulit si Senator Cheese bilang Senate President, pati na rin ang Blue Ribbon, Marcoleta tayo. Palitan na yan si Soto and Lacson para hindi pagtakpa ng magnanakaw na sina Marcos at Romualdez. Dapat ang Senado walang pinanigan kahit sino. Palitan ulit ang Senate President at si Lacson para hindi pa ikot-ikot ang investigasyon para lalabas ang utak ng magnanakaw. Habang maaga pa, dapat palitan na ang SP at SBC chair upang manumbalik ang tiwala ng mga tao sa Senado. Kung tumatagal ang liderato nila, mas lalong masisira ang imahe ng Senado at delikadong mapakawalan pa ang mga korap sa kaba ng bayan. Bakibilisan, mga honorable senators, palitan na sila Soto at Lacson to save the Senate and the Philippines. Dapat kasi iisa ang direksyon ng Senado. Huwag kayong lilihis Lacson at Soto kasi alam nyo naman unang-una na may mali na sa paggawa pa lang ng budget na nagsimula talaga sa Congress. Kaya dapat magkaisa kayo para lumabas ang katotohanan. End of quote. Ito, pag-usapan natin kalagayan ni PRRD. Unang pinalaga ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Yun, yung isang issue dito ni BP Sara na grabe yung gobyerno natin na pangmamalabis, yung pag-abuso sa kapangyarihan, pinuntahan si PRRD nang walang abiso ng abogado at walang abiso ng pamilya. Diba? Alam naman natin kung sino nagpakulong. Mamaya babanggitin ko sa inyo sino ang pumasok. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Gate ni VP Duterte, sa sahig ng kanyang selda. Gate ni VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Yan yung nakakasama ng loob. Diba? Isipin mo tatay mo yan. 79 years old. Ilang taon na ba si PRRD? Late 70s, di ba? Alam naman natin, nakikita na natin sa paglalakad niya, lagi nga siya may security na sasaluhin siya kung sakaling matumba siya. Nakikita natin na matutumbahin na siya, wala na siya yung balance eh. Obvious naman yun eh. No? Unless may pagkatalagang evil ka sa sarili mo na talagang gusto mo na lang masaktan si PRRD, gusto mong patayin si PRRD. Pero, katulad niyan, maling-mali ng ICC yan. Bumagsak si PRRD, bumulagta sa sahig, tumama ang ulo. Si BP Sara mismo may sabi niyan. Tumama ang ulo. Hindi man lang inabisuhan ng pamilya. Pambihira naman.
Kaya nga alam nyo, dapat ma-release na to si PRRD. Hindi naman tatakas yun. Saan pupunta yan? Hindi nga makalakad ng maayos. Napakawalang puso. Alam nyo, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Itong pag may nangyari kay PRRD, itong gahaman na Bongbong Marcos, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Dapat dalhin na yan sa ospital, dalhin sa bahay, yung may makakapag-alaga. Pagtatayo, mayroong mag-a-assist. Ano pa ba ang magagawa nung matanda? Mapakawalang puso nyo. Napakademonyo nyo, mga animal kayo. Tapos nakikuntsaba pa ang ICC dito sa Pilipinas. Magkano kaya ang bayaran sa ganito? Ay, ako'y nagtatanong lang. Magkano kaya ang bayaran? Sobra namang insecure ng mga Marcos sa Duterte. Ang tanda na nung tao, isipin mo, takot na takot pa sila. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Kita mo. Una, ang tanda na niya. Paano pa siya magkakaroon ng flight risk, di ba? Paano niya pababalikan yung mga testigo? Yan kasi ang ano nila eh. Paano kung balikan yung mga testigo? Ano? Talaga ba kayong napaka-in denial? Kitang-kita nyo na yung matanda. Tama si BP Sara, sinasabi niya na hindi, nailalagay ko yung sarili ko kasi kay BP Sara na kailangan, yung tatay namin, since nilagay nyo dyan, kaya nyo protektahan. Lumalabas, hindi nyo kayang protektahan. Bumulagtas sa sahig. Pinasok ng Pilipinas. Alam nyo lahat, kasasama ng kalusugan ni PRRD yun. Tingnan nyo. Talagang papatayin nitong si Bongbong at nitong ICC, hindi PRRD. Yung ginagawa nyo yan, papatayin nyo talaga si PRRD. Hindi man intentional. Siguro ganyan na lang ang ginagawa ninyo para wag magmukhang intentional. Pero yung nangyaring ganyan, papasok-pasukin ng iba, hindi naabisuhan ng abogado. Bakit pa may abogado? Yung pamilya. Diba? Wala, delikado talaga buhay ni PRRD dyan sa ICC na yan dapat. But, may bawi yan. Kala nyo May bawi yan. Kala nyo lagi kayo nasa power? Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag-twist ng facts. Yan. Okay, dalawa sinabi ni Castro dito kay Attorney Kaufman. Sasabihin ko sa inyo, ito si Claire ay reyna talaga ng fake news. Sabi niya, tali ang kamay ni Bongbong Marcos patungkol sa kaso dyan sa ICC. So, ibig sabihin, labas kami dyan. Labas kami dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Yan ay between ICC and PRRD. Pangalawa, yung sinasabi niya, mahilig daw mag-twist ito si Kaufman. Isa lang ang sagot ko dyan. Ikaw, Claire, at yung amo mo, ang nuknukan ng sinungaling. Kayo ang mahilig mag-twist. Sasabihin nyo, wala kayong kinalaman. Ito, sinabi ng presidente mo, Claire, na hindi pa papasukin yung ICC. Pero pinapasok nyo. Sinabi ng presidente na hindi pa papasukin ng US base, yung EDCA. Saan katutak ang EDCA ang dumating? Di ba? Anong sabi ninyo? Walang pumasok na baril sa KOJC. Libo-libong baril ang pumasok sa KOJC. Ngayon, sino ang fake news, Claire? Sige. Sabihin mo, sino ang fake news? Sinong papaniwalaan ng tao? Si Kaufman o ikaw? At saka si Bongbong. Ang dami niyong pinake news eh. Sige, pagtanggol mo, walang pumasok na baril sa KOJC? Hindi sinabi ni Bongbong na papapasukin ng ICC? Sinungaling kayo, kaya nga siguro kayo, dahil sa sobrang sinungaling nyo, pati sarili nyo, naloloko nyo. Ganyan kayo kung merong nuknukan at ganid sa pera, si Bongbong yun. Meron ding nuknukan at ganid sa pagsisinungaling. Kayong mag-amo. Ikaw natuta at pati yung amo mo. No?
Tingnan po natin, sino ba yung pumasok? Ha? Pinapasok ng Pilipinas para puntahan si PRRD. Tingnan nyo, manggagalaiti. Ito, basahin natin yung sinabi ni Pulong. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. Alam mo, dapat pa-imbestigahan yan. Ha? Kung may katotohanan to sinasabi ni Pulong na siya ang pinadala para checkin si PRRD, talagang papatayin. Talaga, alam naman natin galit na galit to si Trillanes kay PRRD. Nag-away pa sila sa hearing. The mere fact yung pagmumukha nito, talaga ma-high blood na si PRRD. Tingnan mo naman ang muka. Di ba? Kasi nakakapang-init yung mga tao matapang lang dahil lamang sila. Pero duwag naman talaga. Tingnan mo to si Trillanes. Hahamunin mo 79 years old. Pupuntahan mo doon, alam mo nang mahina. Why don't you get your own size? Di ba? Yung kasing tanda mo. Kasing laki mo. Ba't hindi kayo ni Pulong mag-boxing? Diba? Try mo lang. Delikado yun. Pag pinasok niyan, baka patayin niyan si PRRD. Kaya dapat imbestigahan to, ha. Ito namang si Bongbong. Grabe gobyerno natin. Sobra kayong desperate. Kung susundan ko to sinabi ni Pulong, ang pinadala mo pa si Trillanes, well, talagang kain suka kayo. For your information, okay? May mga natanggap akong intel patungkol dito. At matagal ko nang sinasabi ito sa vlog ko para lang dun sa mga bago na hindi pa nila napanood yung mga dati kong vlog. Matagal ko nang sinasabi. Talagang ang nagbigay ng idea kay Bongbong Marcos na papasukin ng ICC, ito si Trillanes. Ito yung demonyong bulong ng bulong kay BBM. Sa kanya lahat yan. Kaya nga sabi ko, grabe to si grabe ka loser no to si Bongbong. Talagang kakain to ng suka para lang dahil hindi niya kayang kalabanin ng Duterte. Lahat na lang gagawin. I mean, ang dami mong pwedeng ipadala sa ICC. Si Trillanes pa. Di anong sasabihin report niyan? Di so dilaw. Di ba? So what so dilaw? So lie. So communist. Magdemanda kayo kung magdidemanda kayo. Di ba? Ano pa sasabihin yan? Bias yan. Ano pa? May sinabi ba yan na tama? Ang dami niya sinasabing bank account ni PRRD, hindi naman niya mapatunayan. Hanggang ngayong tahol lang ng tahol. Marcos, you are so loser. Nakaasa ka sa isang loser. Pero tandaan natin, Marcos, the clock is ticking. Hindi ka man matanggal until 2028. There will be a time of reckoning. Dalhin mo na yung pera na mananakaw nyo sa ibang bansa dahil pagdating ng 2028, makikita nyo. Next po tayo. Ito po, tingnan natin itong post ni Tiglao sa Facebook. Sabi niya, they would rather remove me than go after the mastermind of this grand robbery. I don't get it. Mayor Magalong. Di ba nag-resign to si Magalong? Isa siya doon sa magiging imbestiga o magiging advisor sa investigasyon na tinayo ni Bongbong Marcos, yung ICI. Sa tunayan, si Magalong lang ang credible doon. Kasi una pa lang sinasabi niya na may ebidensya siya. Kaya nga napilitan siya roon. Ang duda ko rito, babasahin mo, read between the lines, they would rather remove me than go after the masterminds. Kasi si Mayor Magalong, duduluhin niya talaga eh. Duduluhin niya to. Anong ibig sabihin? Ang target nito, hindi parang yung target ni Lacson, ni Erwin, at ni Tito Soto. Yung investigasyon ng mga tuta na yan, ang target lang yan, DPWH, contractors. Hindi niyan talaga duduluhin yung sila Tambi, sila Bongbong Marcos. Pero si Mayor Magalong, ang target niyan, mastermind, dapat doon ang focus. Kaya nga, pinaiimbestigahan ni Bongbong Marcos, ito si Magalong, kung fit ba siya, kung wala ba silang nalabag na batas, biglang nagkaganon. Di ba, nagka-issue? Kasi nga, tatamaan si Bongbong. Kaya naman to si Magalong, nag-resign na. Instead, na masira yung credibility ng ICI, na hindi naman talaga mag-iimbestiga, kung hindi iimbestigahan lang yung mga bubwit, yung mga sapsap, dapat ang iniimbestigahan nyo yung malalaking isda, yung mga pating.
Yung mga mastermind in short. So nag-resign siya para na lang hindi mabahiran ng yung credibility ng ICI. Ang problema, nung nag-resign siya, wala na talagang credibility yung ICI. Kasi ang tinitingnan lang ng tao dyan na may credibility sa ICI ay si Magalong. Dahil yung ICI ay ang nag-assign dyan si Bongbong din. Nagigets nyo? Unlike si Magalong, kahit nilagay dyan ni Bongbong, may pasabog na siya una pa lang. Kaya dapat susundan ng tao yan, magpapasabog si Magalong ng madami. Hindi siya matatali kasi nakikinig ang tao, mayroon na siyang inunang pasabog eh. Nagigets nyo? Ngayon, wala ng credibility ang ICI. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Hindi iimbestigahan. Lalabas na malinis si Tambi at si Marcos dyan sa ICI na yan. Gusto nyo, pumusta kayo mga dilawan? Ngayon pa lang, nagmamind conditioning na si Claire eh. Di ba? Ano sabi ni Claire? Nung tinanong, hindi ba bakit si Bongbong lang ang hindi nababanggit? Bukas naman kayong imbestigahan si Bongbong. Kunwari, imbestigahan nyo. Pero ako'y nagpapaalala. Wala pang gumawa ng presidente na nagpa-imbestiga ng flood control. Si Bongbong lang. Kaya siya matapang gawin yun kasi malinis siya. So, sineset up na. Sineset up na ni Claire. Nagtatago na sa saya si Bongbong, nandoon na. Sineset up na ni Claire na, hindi talaga may imbestigahan si Bongbong. Bakit? Inosente siya. Diba? So, alam na alam natin ang gagawin ng ICI. Papatunayan lang yan, sasabihin lang niya, inosente si Bongbong. Kitang-kita na yung turn of events eh. Kumukonek na eh. Kaya yung tigil nyo na yung ICI na yan. Kung wala lang din si Magalong dyan sa lintik na ICI na yan, uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan, masasayang lang ang pera ng taong bayan, gastos lang yan ang pera ng bayan. Wala ding mangyayari, tigil nyo na yan. Niloloko nyo lang taong bayan. Hindi nyo naman naloloko. Diba? So wag na yan. Wala talaga mangyayari sa mga investigasyon. Heto, tingnan nyo itong. Kaya nga naman, sundan natin yung sinasabi ni Claire na malinis si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin, yung pinost ni Kiko Barsaga, Mayor Magalong, let us call for the investigation into the corruption of Martin Romualdez and Sandro Marcos. Let's fight corruption together alongside the Filipino people. Yan. Ngayon, makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire at sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo, yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro, hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Paano sila papalag? Di ba? Hindi nga kasing laki nung natanggap ni Saldico. Pero tumanggap din yung mga yan. Yan, una, diyan ka magsimula, Mayor Magalong. And I suggest, punta ka na sa Senado. Huwag mo nang punta. Wala kang maaasahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila yung hearing nila sa Kongreso, di ba? Punta ka sa Senado. Doon mo isiwalat. Imposibleng di nakatanggap yan si Sandro. Doon mo simulan sa impeachment. Tapos, ilatag mo na doon. Kasi narinig ko yung interview mo eh. Alam naman nila yan eh. Alam nila kung sinong corrupt dyan. Latag mo ron. Eto yung mga ghost projects sa Ilocos. Eto yung ghost project sa Leyte. Tapos na usapan. Tandaan po ninyo. Si Marcos na lang ang hindi nababanggit. Pero nasayaran to ni nung Marine. Nasayaran niya na nag-deliver siya sa Malacanang. Sino bang nasa Malacanang? Although hindi pa nababanggit si Marcos. But eto good news. Eto good news to. Meron pang Marine na sasalita. Alam mo, dapat kayo mga Marine magsalita kayo. Kasi talagang ininsulto kayo. Kayong Marine, kaya kayo nandiyan dyan is para ipagtanggol ang konstitusyon. Ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang taong bayan. Tapos, ginamit kayo, ang iba sa inyo, sa illegal. Ginamit sa krimen. That is plainly insulting you, your institution, insulting the Marines. Kaya naman nga, ang sabi nga ni Defensor, merong magsasalita. Merong susunod na magwi-witness. Yan ang antayin natin. Isa na lang po. Isang tuta na lang ang magsalita at banggitin si Marcos. Tingnan nyo. Tapos na to. Dire-diretso na to. Yung malaking tuta
Yung mga katulad nila Tito Soto, yung talagang sobrang tanggal, tatandaan ninyo. Kayo mga politiko, baka in denial kayo. Ang pagpunta nyo kay BBM ay political suicide. Pag too late kayong lumipat, hindi na kayo tatanggapin. Ngayon kayo magsalita, kahit tuta ka, makikinig pa ang kabilang panig. Kasi nagsalita ka ng maaga. Isa na lang ang magsalita at bumaligtad. Tapos na po ito. Kaya nga, antay-antay lang tayo. Alam ko maraming dyan, mga nakikiramdam na. Kayong mga gusto nyo pang may magkaroon ng karir sa politika, we encourage you. Magsalita na kayo. Kasi alam namin, meron kayong alam. Natatakot lang kayo. Konting panahon na lang, konting tiis. Sama-sama tayo. Ibuko nyo na ang kagaguhan ng gobyernong ito. Tatandaan ninyo, si Bongbong wala na talaga yan. Tapos na ang karir niyan. Tapos na ang Marcos. Gaya ng sabi ni Guanzon, I believe that. Tapos na ang Marcos. It's going to be a battle of the red, PRRD, Duterte, and yung mga komunista, yung dilaw, yung pink. Pula, wala na yan. Ay, mag-isip-isip na kayo, ha? Okay, maraming salamat po. Ako'y nagpapaalala, subaybayan nyo lahat ng mga vlogs ko. So, sa bawat araw, ako'y mayroong mga 2 to 4 vlogs. Pag-usapan natin ito si Sandro Marcos. Tulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang banat sa kanya ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nitong nakarang araw kasi matapang na sinabi ni Guanzon na wala na raw boboto sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. At kawawa si Sandro dahil binahiran na umano ni Lady 1st District Representative Martin Romualdez ang kanilang dinastiya at hindi na sila iboboto ng mga tao. Yan. Totoo naman ha. Sabi, kawawa naman si Sandro, ikaw na sana ang political dynasty na parents mo pero sinira ng Romualdez. Actually, Attorney Guanzon, hindi lang po si Romualdez ang sumira. Kasi isipin nyo to ha, pinagbigyan makabalik si Bongbong Marcos. Actually, kahit ang Duterte pinagbigyan siya dahil hindi naman mauupo si Bongbong Marcos kung hindi si Vice President Sara ang bumaba bilang tumakbong bilang Vice President. Alam naman ng lahat yan kung tumakbong bilang President si Sara ang presidente natin. So, nabigyan lang ng pagkakataon si Bongbong Marcos. Isipin ninyo, kung si Bongbong Marcos ay nag-ayos, isipin nyo lang, walang anomalya ng ICC, walang anomalya ng nakawan, walang anomalya ng flood control. Halimbawa lang, naayos niya ang bansang Pilipinas. Kahit hindi kasing sobrang ayos, at least man lang, hindi talaga mabaho katulad nung nangyari ngayon. Yung normal, parang lang, average. Naging average lang na presidente si Bongbong Marcos, hindi yung super below average. Yung talagang, the worst kasi ito eh. Si Sandro Marcos ang nako, sigurado yung guaranteed dyan si Sandro Marcos magiging presidente. Ang mangyayari niyan, susunod si Sara, ang susunod si Marcos. Dahil napatunayan ng tatay niya na magaling. At yung kapalpakan ni Marcos Sr. ay hindi nakuha ng anak na si Bangag. So, nakinabang sana si Sandro dyan. Even si Amy makikinabang sana dyan. Kaya lang sinira dahil sa ganid. Tama si Atty. Guanzon, nasira nung kanyang tiyuhin na si Romualdez, pero hindi lang si Romualdez ang sumira dyan. Kasi may go signal yan ng tatay niya ni Bongbong Marcos. Posible nga yan, pati nga yan si Sandro Marcos, may bahid yan eh. Congressman yan, nakinabang, pumirma din yan. Huwag mong sabihin walang natanggap yan. Kasi sabi nga ni Chanco, lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap. Di ba pumirma rin yan si Sandro? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!